So, ayun na nga. Magpapafitting tayo today. While waiting, chichika ko na sa inyo kung bakit ako jumoyin. Bakit? Ang tanong kasi lagi, bakit 2026? Kuya, bakit nga ba 2026 tayo jumoyin? Ayun, God's plan daw. It's true naman talaga. When I decided, it didn't come with noise. Talagang, it came with prayer and it came quietly. Gusto yung tinatakpan ko yung pimple ko. Hindi talaga ako nagkaka-pimple ngayon lang. Pero okay yan. Okay lang yan. There's a lot of factors why I chose to join this year. Of course, meron yung natutuwa ako kapag hinahype ako. Of course, ng pageant pages, the pageant community. Na-encourage ako na, pwede pala. Pwede akong mag-Miss Universe. But it's more of an apology to myself. Because 2025 me, 2024 me, 2023 me was too afraid to try. So I apologize to myself for ever limiting my potential. Kaya kayo, Diyos ko, kung gusto nyo talaga, i-go nyo na yan. Like, huwag nyo nang antayin. If you know in your heart that yun yung dream nyo, you should go for it. Promise yourself this 2026, you will never limit your potential ever again. Say it with me. Kailangan sinasabi nyo siya. But that's all, guys. That's the reason why I joined. And of course, there are other multiple reasons, but those are the main reasons why. And I'm grateful kasi GMA and Cornerstone is also very supportive. So, ayan, ilaban na natin to. Bye-bye. So mga kapolitika, inyo pong napanood at narinig itong maging pambato ng Miss Universe Philippines Baguio dito sa MUPH 2026 na si Roxy Smith. So, nasabi niya at talagang idinitalya niya kung paano siya nakapag-decide na sasali dito sa beauty pageant competition para ngayong taon. Dahil nakikita natin na yung Baguio kasi recently lang is talagang high caliber yung mga ipinapadala nilang candidate mula sa kailang probinsya. So, abangan natin po yung magiging laban at magiging kompetisyon ni Roxy Smith dito sa MUPH 2026 sa buwan ng Mayo. Okay, so yun po yung pinaka-latest dito sa MUPH. Samantala, mga kapolitika, usap-usapan po ngayon itong MGI All-Star kasi recently lang is nag-announce sila nung kailang mga participants or mga delegates na sasali dito sa kailang first edition ng MGI All-Star. And unfortunately is dahil marami di umano ang mga nakapansin na yung sasali dito sa kailang first edition is hindi ganoon kakilala at yung kanilang mga pambato yung sa mula sa Pilipinas ay mga trans pa nga. So yun mga kapolitika ang disadvantage kasi pinaghalo-halo nila yung kanilang kompetisyon sa gender at the same time yung mahirap kasi ring maabot yung kanilang papremyo kahit napakalaki. So ang sabi ng mga netizen natin is imposible din naman kasing maabot or makuha yung premyo ng MGI All-Star kung kaya hindi ganoon ka kilala yung mga sumasali dito. So ang intuition kasi nung mga participants or nung mga nagbabalak na sasali dito sa MGI All-Star is for the clout lang itong kailang competition dahil in reality talaga is talagang imposible pa at talagang suntok sa buwan na makuha yung papremyo nila na $1 million. Okay, so yun mga kapolitika ang mas sinasabi ng ating mga netizen na sila di umano ay nalulungkot dito dahil hindi ganoon kakilala at wala pang ganoong sumasali dito sa MGI All-Star as we speak. At samantala, ginaya po yung gown mga kapolitika ni Atisa Manalo. Marami ang na-inspired doon sa kanyang gown na isinuot sa Miss Universe 2026 at in fact ay ginaya nga ito dito sa bansang Cambodia ng isang contestant sa kanilang beauty pageant. So Atisa inspired yung kanyang isinuot dito sa kanilang beauty pageant. So dito naman po tayo mga kapolitika sa Miss Cosmo dahil sumali itong si Chelsea Fernandez at si Yulina Lindquist dito sa 2026 kick-off party of Vietnam Royal Investment Group. So mga business group ito mga kapolitika na kung saan ay sumali itong top 2 sa Miss Cosmo 2025. Top 2 Miss Cosmo 2025 Yulina Lindquist and Chelsea Fernandez together with Miss Cosmo family graced the 2026 kick-off party of Vietnam Royal Investment Group, radiating grace,
elegance in traditional Audai. Under the theme See the Light, Rising from Aspiration, the evening marked a refined beginning to 2026, guided by clarity of vision, collective purpose, and the confidence to move forward with poise, brilliance as one Cosmo family. At mula dito sa Miss Cosmo ay dito naman po tayo sa Miss Universe dahil talagang in-embrace na talaga ni Fatima Bush yung kanyang pagiging Miss Universe 2025. At in fact, ngayon ay naglilibot itong si Fatima dito sa mga Latin country at bumibisita siya doon sa mga foundation at sa mga institution na kung saan ay part di umano ng kanyang mga cause at ng kanyang mga advocacy. So sabi dito, bumisita siya sa Puerto Rico nitong mga nakarang araw. Puerto Rico awaits, from its vibrant culture to the heart that beats in every street. This is a place that feels as powerful as it is unforgettable. True beauty is the kind that leaves no one behind. In this powerful moment, Fatima Bush shares what it means to be the first Miss Universe to speak openly about neurodiversity. A reminder that being different this is not a weakness, it is a blessing, that our abilities may look different, our paths may move at different rhythms, and that there is no shame in going out our own pace. Education opens the door to understanding, and understanding leads to empathy. When we take the time to learn, we learn to see people for who they truly are and to honor their experience. This is how awareness is created. This is how we learn to truly see one another. So, naglilibot po ngayon itong si Fatima sa mga institution at sa mga kasi part daw ito mga kapolitika ng kanyang mga cause at mga advocacy, instead na pag-usapan yung mga issue at mga kontrobersiya na nangyari sa Miss Universe 2025. So talagang in-embrace niya ng mga kapolitika at hindi na talaga siya nagpapigil dahil nga ito ay itong pagbisita niya sa mga less fortunate or yung may mga kapansanan ay part ito ng promotion para dito kay Fatima at magkaroon siya ng sympathy mula sa publiko. Okay, so yun po ang pinaka-latest at hopefully is bibisita rin daw siya dito sa Pilipinas sa mga susunod na buwan. So yun mga kapolitika, ang mga pinaka-latest na mga kaganapan dito sa Miss Universe at sa mundo ng beauty pageant. Ano ang inyong mag-reaksyon at inyong maging opinion dito sa maging pambato ng Baguio sa Miss Universe Philippines 2026? Malakas ba mga kapolitika ang kanyang laban? Sa inyong opinion, mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. 1,700 คน 1,700 3,300. Oh, okay. Alarma! 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 No! Only Emma Bell. Emma Bell only. Bell, it's you, birthday. Alarma! Alarma! Yes! Alarma now. Everybody come to my channel. I want to Arama. No. If you will lipat, we will not do it. We both together. Are you ready? Because if you watch their live. Hindi natin. Baka busog yan siya. Are you full? Belle? Busog daw siya. Yes. You full? Now. Yeah? Yes. No. อ้าวมีมาหาหนูขึ้นจอส่วนมาก จริงเปล่ามีแอบไปหาใครเปล่าแอบนอกใจไหม ฉันไม่ฉันรักคุณ แอบนอกใจ Pahingahin muna natin ng very light, okay? แอบนอกใจ2,100 3,100. 6,000. Guys, tumataas siya. Sinasabi ko. No! No, I told you only 4:20. 4:20 p.m. It's already 4:21. 5 p.m. 5 p.m? Last Hindi tawad. alarma 5 din. p.m. daw, ha? Okay, 5 p.m. 5 p.m. and then alarma, the loser, okay? โอเค Okay. โอเค Okay. ฮะพี่ฟ้าบอกให้จริงปะเนี่ยแกบอกว่าเป็นไม่ไม่ที่ฟิลิปปินส์ค่ะตอนนี้หนูที่ What? แล้วเดือนในฟิลิปปินส์แค่หนูนะคะ We're stranded.
Since yesterday, wala kaming ginawa. Sa letrang B, binagyo ang Emma Bell. Pero, we're safe dahil inalagaan naman kami dito. Pag kayo lumipat kay Bell, sinasabi ko sa inyo, nakita nyo na ako inalarma talaga. Nasa Camiguin po kami, Camiguin. So, please help us pray to have a good weather for tomorrow so we can travel back to Manila. A bit stressful, but manageable. Always. Do you have any idea? Ang dami nang nakakita ng mga BTS kasi marami na din yata nag-upload. So, meron ba kayong idea kung ano ang ating ipapalabas for the short film? Hi, Jazz Molina! Wala na, bumababa na tayo, guys. 2.9. 2.2. Shucks! Mahabol tayo, 2.2 lipat! Buksan nyo na lahat. Gets ko. Emma 2.9 and E 2.2. 3. I am 3 now. 3. Come on. Hello. Mabuhay, makakita. No. Huwag kayong papadala. No, hindi yan totoo. Masasaktan lang kayo. Lumipat kay Bell? Yan, lipat. Kunin nyo lahat doon. Go! Hindi pa ako taga Camiguin. I have a lot of friends lang. Oh, I love this sticker! Tinuruan, dami na namin tinuro sa kanya. Yung balutin mo. Have a fans asking how is your skin? Tapos nag-ano kami na courtesy call sa ibang barangay captain. Nangungutang siya. Huwag kang aalis! Me! How many? Perfect! Lipat. Kaya natin to, guys. Kapit lang. 2.9. First time, makikita natin yung ang alarma ni Belle. Laban na laban si Belle. Natatakot siyang ma-alarma. Pero okay lang yung 5 kasi I think nakapahinga na siya nun. And I have it here that you learn Ate Bel ay, hindi siya naka-level. Oh, thank you. Dito po sa akin, sa akin po kayo pumunta. Walang internet. Wala internet siya. You go to my channel. Camera? FB Because they want you to be grown. Saan po kami? Pero gagawin natin yung alarma. If matalo ha, if matalo si Belle, gagawin natin yung alarma sa may kama. Delikado. First prize. Why? Hello, Je! Guide. Hoy, bumababa tayo, guys! First prize. Dami! Ah! Hello, son! Hello, Mami Vanji! Maraming salamat po. Ano na yung mga nakita nyong behind the scene ng aming short film? Bumababa! Ah! Spaghetti pababa!
1,000 kay Bell. How many, Bell? How many? Why? Why did you give up? Why did you give up? Content? Now? Oh, guys, Okay. Okay, Bell. Oh, Bell. I will say yes if you will say yes to the alarma. Ben, this is the alarm. This is what?